Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas sa SEA Games. Good news nga ito sa Pilipinas dahil pwede na tayong magpadala ng sobrang lakas na lineup sa SEA Games na gaganapin sa Thailand sa December dahil sa kanilang rules. Ano kaya ito? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Naglabas na nga ng patakaran ng Thailand sa gaganaping 33rd SEA Games na mangyayari sa December sa Bangkok, Thailand, at patungkol nga ito sa mga atletang lalahok at sa lahat ng events, partikular na sa ating pinakamamahal na sports, ang basketball. Good news nga ito dahil pwede nang magpadala ang Pilipinas ng sobrang lakas na lineup na ilalaban nila sa basketball sa SEA Games dahil nga lumabas na ang rules ng Thailand. Ang sabi nga sa report ng Tiebreaker Times, the SEA Games 2025 in Thailand will strictly enforce a passport-only rules for all events. At ayon na nga dito sa report ng Tiebreaker Times, ang sabi nga dito, the Team Philippines Chief de Mission Dr. Jose Canlas. This was clarified during a meeting among the chiefs de mission of the 11 participating countries, where it was agreed that all athletes' eligibility will be based solely on the passport of the nation they are representing. So lumalabas na lahat ng mga atletang sasali sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ay kailangan magpakita ng kani-kanilang mga passport ng kani-kanilang mga bansa, at yun nga yung number 1 requirements sa Asian Games dahil nga dito sa kanilang passport only rule policy. At ito nga ang kanilang gagamitin sa pag-enter at pag-exit ng Thailand. So ibig sabihin hindi FIBA rules ang i-implement sa Thailand. Passport lamang ang kailangan, kahit nga hindi nakakuha ng passport bago mag-16 yung mga players natin ay ayos lamang. Ang importante ay meron silang mga Philippine passport at ayun lamang ang kanilang ipapakita at makakapaglaro na sila. Kaya naman sa rules ng Thailand ay pwede talagang pagsabay-sabayin sila Justin Brownlee, Angelo Kwame, at kung may budget ang SBP, pwede ring paglaruin itong si Jordan Clarkson dahil pare-pareho naman yan na mayroong Philippine passport. At pagdating naman sa ibang players ay talaga namang sobrang loaded ng Pilipinas dahil napakalakas ng pwede nating mabuo na lineup dahil napakaraming options ang SBP na pwedeng ipadala sa SEA Games dahil yung iba ay talaga namang willing silang maglaro at sarili na nila ang kanilang nire-representa upang makapaglaro lamang sa SEA Games. So lumalabas na napakaraming option ang SBP at sila na ang bahalang magdesisyon kung sinong mga players ang kanilang ipapadala dahil lahat naman ng mga players na nagpalista sa SBP ay may mga Philippine passport. So mamimili na lamang ng final 12 na solid at napakalakas at ayun ang ipapadala sa SEA Games. Samantalang marami naman ang nagsasabi na kaya umayag ang Thailand na hindi na i-implement ang FIBA eligibility bagkus ang passport rule na lamang, marahil siguro ay upang makapaglaro din ng kanilang mga Thailand American sa paparating na SEA Games dahil gusto rin nila na mas malakas ang kanilang lineup. At itong Indonesia ay mukhang kaabang-abang dahil sa napakarami nilang naturalized player. Posibleng bumuo sila ng lineup na puro naturalized player ang kanilang palaruin dahil nga sa passport rule, dahil alam nating lahat na yung mga naturalized player nila karamihan ay may mga passport. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ano kaya ang pinakamalakas na lineup na posibleng ipadala ng Pilipinas sa SEA Games sa Thailand sa December? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.